lifted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. Everybody sing. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. Sing it out loud. We say, I know who I am. Yes, you do. Yes, you do. And we know who I am. I am yours. Pour out your praise. We say, know who I am. Hey, hey, hey. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Come on, let's give our highest praise to Jesus. Oh, Jesus, we are yours. God is yours. Yes, Lord. We know. We know. We are yours, my God, my Lord. Oh, Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Everybody sing Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are worthy, Jesus, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh Jesus, we live for you. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love
to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. To say now I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, Jesus. Oh, I belong to you with all I am. Oh, my God. In your name we worship you. We worship you. Yes, Jesus. Oh, my God. And I belong to you, God. Lord, we are your people, and that's the cry of our hearts. Yes, Jesus. We want to know you more. Yes, Lord. We want to know your will in our lives. Yes, Jesus. Help us. Wala po kaming ibang nais kundi maparangalan ka sa buhay namin, Yes, Lord. magawa namin ang kalooban mo, makilala ka. And Lord, we ask that you teach us to pray. Teach us, Lord, to call on your name. Teach us to put our trust in you. Yes, Lord. Na sa lahat ng mga kailangan namin at pagdadaanan namin sa buhay, matutunan namin na ikaw lang ang tawagin at pagkatiwalaan. Because you are our Heavenly Father, our Creator, our Lord, our King, and the Master of our lives. You alone. And we are your children, Lord, na sa'yo lamang tatawag sa lahat ng panahon at habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. In Jesus' name, Amen. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon? Last Sunday or 2 Sundays ago, tinuruan tayo ng Psalm 90 na maging wise sa paggamit ng ating panahon because life is short on earth. We are not forever dito sa mundong ito. Hindi po ito ang ating tahanan. At ang mga kabataan, tinuruan natin na sa lahat ng kanilang mga choices ay maging maingat upang walang masayang din na panahon sa kanilang buhay. Amen? And I'm glad that you are in the house of the Lord. Tell the person next to you, it's good to see you. Amen? It's really good to see you. Ayan. May mga galing sa kanilang vacation, sa kanilang mga work or mga family events nung nakaraan at nakasama natin muli. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Amen? You know, yung oras na binigay natin sa Kanya ngayon ay hindi po sayang. Dahil every time we gather, okay, He speaks to us, you know, He strengthens us, at lahat po ay napagpapala. At tayo'y nagiging blessing sa isa't isa. And here's our prayer passage. Punta po tayo sa Hebrews chapter 4 and chapter 10. Ito po yung napag-aralan din sa recharge night po natin. Sabi po sa 4 verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. We are encouraged na lumapit, na
manalangin. We are encouraged to approach the throne of grace. Sabi dito, that we may receive mercy. Kung tayo po ay lalapit, meron daw tayong matatanggap. Kung tayo ay tatawag, tayo ay kakatok, tayo ay makakahiling, at tayo ay mabibigyan. Di ba? Kung hindi daw tayo marunong lumapit at kumatok, wala tayong matatanggap. So we should learn how to call on the name of the Lord and draw near. Sabi dito, let us then with confidence, ngayong nalaman na natin na si Jesus, ang way, si Jesus, ang ating high priest, sabi dito sa Hebrews, si Jesus, ang access natin sa heaven, then let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kailangan po natin ang mercy at grace ni Lord sa panahon ng pangangailangan. Kailangan natin ang tulong niya, kailangan natin ang pagpapala niya, at kailangan natin ang gabay niya. Sino po rito ang nakaranas na mapagkatiwala ng susi ng bahay or sasakyan? Ayan, di ba? Kapag binigyan ka na, meron kang access para makapasok. So, kailangan confident ka. Alam mo na susi yon ng bahay ninyo, biniwan ng parents mo. Once na in-insert mo sa keyhole, alam mong magbubukas yon. Meron ba sa inyo na alam mong susi ng bahay nyo pero ayaw mong ilagay kasi, naku, baka hindi magbukas. Wala kang confidence, no? Tayo nga, kahit yung mga car natin, pag binigyan, may confidence tayo kapag itinutok natin, pinindot natin yung control, magbubukas ito. Ako nga dati, nalito ako yung sa susi ng car, ginanong ko sa pintuan ng bahay namin Ako, ay, mali pala. Nagkamali ako. Yung consciousness ko, siguro lagi ako nagbubukas ng sasakyan. Tinutok ko po sa pintuan namin. So, yung susi sa sasakyan, makapagbubukas po ba sa pintuan ng bahay namin? Hindi po. Kahit na 100 beses ko pindutin yon, wala po. But let me tell you, bakit ini-encourage tayo to have confidence in drawing near to the throne of grace? Bakit daw lumapit tayo ng buo ang loob, ng malaya, at kumatok sa langit? Bakit? Kasi binigyan na po tayo ng full access. At kanino nanggaling ang full access na yon? Through Jesus Christ our Lord. Pag tumawag tayo at humiling tayo, we can boldly come to the throne of grace because we have the Lord Jesus Christ. He is the key to heaven. And when we pray, ask in Jesus' name. Kaya sabay-sabay po natin basahin ang verse 16 ng Hebrews chapter 4, 1-3, go. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng gabay, kailangan mo ng provision. Then ask. Are you in need? May takot ka sa puso mo? May kaba ka sa mangyayari kinabukasan? Then pray. Kumatok po tayo. Ask. Another verse, Hebrews 10:22. Again, we are encouraged to draw near. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Bakit daw makakalapit na tayo with true heart in full assurance of faith sa Panginoon? Dahil nilinis na tayo ng Panginoong Jesus. Kung lumapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad, pinagkatiwala ang buhay natin sa Kanya, sumampalataya tayo sa salita Niya na Siya ang ating tagapagligtas, Siya ang Savior na namatay para sa ating mga kasalanan, then you are cleansed. You are sprinkled with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Alam niyo, ginamit dito yung sprinkled dito. Kasi sa Old Testament, kapag pumasok ang high priest sa Holy of Holies,
para idalhin yung atonement para sa kabayaran ng kasalanan, kailangan yung blood is sprinkled niya doon sa altar. At yun po ay sumisimbolo na sila ay pinapatawad at nililinis ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Pero dumating po ang Panginoong Jesus. At hindi dugo ng hayop ang inisprinkle para malinis tayo sa ating mga kasalanan, kundi the blood of Jesus na-sprinkle, na siyang naglinis po sa atin. Kaya sabi niya, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kaya kung halimbawa man, di ba may paniniwala po yung iba na kapag namatay ka, kailangan maipasok ka sa church at kailangan masprinklean ka ng tubig at ikaw ay malinis at pinatawad ka na at makapunta ka sa langit. No. Ang kailangan na po natin ay ang ating pananampalataya at paglapit sa Panginoong Hesus na siya ang nagbuhos ng dugo niya upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, and therefore, meron na tayong full access. Again, magbubukas ang langit para sa atin because of the Lord Jesus Christ that we have in our hearts. Palapakan po natin ang Panginoon. So, wag kang mag-alinlangan. You believe that the Lord Jesus is our Lord and Savior. You put your faith in Him. Huwag kang mag-alinlangan na laging tumawag sa Kanya at humiling. Itong nakaraan, may mga nakasharing po ako tungkol sa answered prayer, and one of them is one of our teachers. Where is Teacher Noreen? Ayan, Teacher Noreen ng ating mga bata. At alam po ninyo, naranasan po niyang tumawag sa Panginoon at siya'y sinagot. Di ba sabi ni David, I call on the Lord and He answered me. Yun din po ang sinare niya sa akin kahapon. Tumawag po siya sa Lord at sinagot siya ng Panginoon patungkol sa direction ng Lord sa kanyang buhay. May mga hinihiling pa po siya, but God is always present. The Lord is always present to help us in time of need if tatawag po tayo sa Kanya. Amen po ba? Ang tanong, ano ang kailangan mo ngayong umaga sa Panginoon? Do you need forgiveness? Do you need strength and power from the Holy Spirit? Humiling ka sa Kanya. Do you need wisdom? Do you need healing? Do you need courage? Kailangan mo ng lakas ng loob. I want you to lift your hands and pray. Sige po, let's all bow down our heads. Allow the children to just come inside for our communion. But please bow your heads, lift up your hands, and begin to ask the Lord whatever you need today. Lord, narito po ang bawat isa sa amin, ng inyong mga anak, na binigyan mo ng full access upang kumatok sa inyo at humingi ng inyong mercy and grace and help and wisdom, whatever, Panginoon, ang pangangailangan nila ngayong umaga. I ask, Lord, that you surprise your people. I ask, Lord, na ipakita niyo po ang kapangyarihan ninyo sa inyong mga anak. I ask, Father, for an open heaven blessing for each person in this room. Mga nangangailangan, Lord, ng kagalingan, ng kalakasan. Kailangan ng protection sa kanilang pagbiyahe. Kailangan ng lakas ng loob para sa kanilang operasyon, sa kanilang pagpapagamot. Kailangan po nila, Panginoon, ng inyong miracle. Oh God, send your mighty hand upon them. Send your blessing, your favor may surround them, oh God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay dahil ikaw ang aming Diyos na nakakaalam po ng lahat-lahat. And Jesus, we confess today that you alone our access to heaven. You are the way, the truth, and the life. We put our faith in you. At sa inyo, kami ay may buhay na walang hanggan at papasalamat po kami, Panginoon, sa undeserved grace na ito. Thank you for your grace. Thank you for saving us. Thank you for calling us. We give you praise and glory in Jesus' name. And everyone say, Amen. palapakan po natin ang Panginoon. Receive the communion elements and let us sing for Jesus. Now I belong to you, Lord. I need your Spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your
partake of the communion elements, I'd like to ask Yana to go to page 31 of our slides. At basahin po natin ang Romans 5:8. Let us be reminded about the love of Jesus. At sa mga kids, just hold your communion elements, okay? No eating and drinking yet, okay? Yes? Just hold your elements, okay? Romans 5:8. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. First, I want us to be reminded that God loves us. Okay? Second, we are sinners. Pero inibig tayo ng Panginoon. Makasalanan po tayo, pero inibig tayo ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. He showed His love through Jesus Christ. That's why Jesus is our Savior. Jesus is the way to heaven, our only access to heaven, our key to heaven, our ticket to heaven. No one can see heaven. No one can go to the Father except through Him. At si Jesus po, He died for our sins. Ba't siya po siya namatay? For our sins, to pay for the penalty of our sins. At dalawa lang daw po ang pwedeng mangyari sa atin. We will die in our sins or we will die saved through Jesus Christ. We will die in our sins or we will die with eternal life. Ano ang choice natin? Ayokong mamatay na makasalanan. Gusto kong mamatay ng may pananampalataya kay Jesucristo. Dahil sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Amen? And if you are new here, I want to remind you, Christ died for your sins. We are sinners, pero minibig tayo ng Panginoon. At dahil sa narinig natin, kung sasampalataya tayo sa Kanya, ang regalo niya ay eternity, eternal life in heaven. Life po. Kung hindi tayo sasampalataya, merong death. But if we will believe in Jesus, there is life eternal. Amen? Let's bow our heads. Let's pray. Father, thank you so much for your love. Napaalalahanan po kami, Panginoon, na bagamat kami ay makasalanan, inibig mo kami. At lumalapit kami sa inyo ng may kababaang loob. Nagpapakumbaba, Lord, humihingi kami ng tawad. Linisin niyo kami, Panginoon. Baguhin ang aming puso. At Lord, tulungan mo kami na mamuhay ng kaaya-aya, masunurin sa inyong kalooban. At ganun din po ang aming mga anak at ang aming mga apo. Oh God, we pray, they will love you, they will honor you, O God, with all their hearts, hanggang sa pagtanda nila, ikaw ang iibigin at paglilingkuran nila, Panginoon. Tawagin niyo po sila na maging lingkod ninyo silang lahat. Thank you for this wonderful time, Lord, na alalahanin po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong sacrifice. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Okay, hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread represents your body that was broken for me. You offered your body to God to save me from all unrighteousness, to heal me from all my diseases. Because of what you have done, I am saved. I am healed. You are my Savior. You are my God and my King. Amen. Let's eat the bread that symbolizes the body of Jesus, children. Okay, yung mga anak po natin, they join us every communion. Okay? Because we want them to love the Lord, to honor Him all their lives. Hold your cup and repeat this prayer after me. Lord, this cup represents the new covenant in your blood. You offered your blood to God for me, to cleanse me from all acts that leads to death. Thank you
for washing away my sins. washing away You my made me pure and holy, You made me pure so that I may serve you, that I may serve the living God. the living God. Amen. Amen. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all For the last time, sing it again. How I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Thank you, Lord, for all you've done and for all that you are going to do in our hearts today. We give you praise and thanks. In Jesus' name, everyone say, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. You may all be seated. And here's our lovely Sister Jazz for our tithes and offering. And praise God. Blessed Sunday po para sa ating lahat. Yan po. When we talk about wealth or possessions, it stirs us with excitement. Lalo po sa panahon ngayon, no, tumataas yung mga bilihin. At mahalaga talaga po sa atin ang kayamanan or ang mga possessions sa buhay. Pero this morning, tayo po ay mapapalahanan, kanino po ba nagmumula ang kayamanan natin dito sa mundo? So basahin po natin ang mga ngaral, chapter 5, verse 19. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghihirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Dito po sa ating binasa, meron po tayong makikitang dalawang katotohanan. Una, sa unang part po ng verse 19, sa Diyos nagmumula ang pag-aari at kayamanan. So let us recognize that God as the source of all our blessing. Yung wealth, yung possession, yung mga napagtagumpayan po natin sa buhay, yung mga narating po natin, no, yung mga daily provisions po natin, lahat po ng yon are not just a result of our hard work, strength or our abilities. But this verse reminds us that it is the Lord who gives. Amen po ba? Lahat ng po na yon ay nanggaling sa Panginoon. So this morning, let us check our hearts and our lifestyle. Saan ba nanggagaling ang mga yaman at possession na meron tayo? Baka sabihin nyo, wala pa eh. Diba? Or kung ano man yung meron tayo sa oras na to, sa araw na to, hinahayaan ba natin na piliin o gumawa ng mali para lang kumita at umulad? Or do we rest in God's provision, knowing that God sees and rewards our hard work? Alam niyo po, narinig niyo na po yung malayo na pero malayo pa. Mabuti na po yung gano'n, no? Yung malayo na pero malayo pa, basta di mapalayo sa Panginoon. Amen po ba? Bakit? Kasi babalik po tayo dun sa unang katotohanan sa binasa po natin, na sa Diyos nagmumula ang pag-aari at kayamanan natin. And pangalawa po, na katotohanan na makikita natin dito sa verse 19, sa Diyos nagmumula ang kasiyahan at kapakinabangan sa ating mga kayamanan. Maari po bang dumating ang kayamanan ng isang tao, ngunit hindi niya ito ma-enjoy or walang kapayapaan sa buhay niya? Nakita na po ba kayo ng ganun? Or
Maaari po ba na trabaho ka ng trabaho para kumita, pero sa dulo ng araw, you just feel restless and tired, pero kulang pa din at hindi pa rin sapat? Di ba yung nagtatrabaho ka, pagod na pagod ka, di ba, para dugot, pawis mo, inalay mo na doon, pero hindi pa rin sapat kung ano yung nakikita mo sa isang araw. Dahil madalas, iniisip ng tao, mas madaming kayamanan, mas masaya. Diba? The more, the merrier, sabi nga nila. Pero, contradicting po sa perspective ng mundo, this verse from God's Word teaches us it's not the wealth or any possessions or even position that will bring joy and satisfaction in our life. Always remember, it is God. Amen? It is God. Yung mga wealth po, yung maging satisfied po tayo sa possession and wealth na meron tayo, it is God who allowed it so. At yan po ay regalo ng Panginoon. It is a gift from God. At kapag inalaw po natin na maintindihan tong katotohanan na to, na sa Lord nagmumula yung pagmamayari natin, sa Lord nagmumula yung meron tayo, at si Lord ang may kakayahan na maging pakinabang tong mga to at ma-enjoy natin to, alam niyo po, we will always find true contentment and joy. At yung true contentment and joy is not found in having everything. No? Hindi siya kung ano yung, na meron kang lahat, no? Kung wala ka nang iisipin. Wala po doon yung true contentment and joy. But in appreciating what God has already given. Maliit man yan, ano man yung narating mo, pero dahil meron kang contentment and joy na natatagpuan sa Panginoon, we will always be appreciative sa mga meron po tayo. And when we are content, we live free from comparison, envy, and even anxiety. No? Kapag meron po tayong contentment sa heart po natin, naiiwasan natin, buti pa siya, ganito na yung narating niya, buti pa siya, ito meron na siya, di ba? Or mag-worry tayo na, ang dami na, tumataas na yung bila, ito na ekonomiya ng bansa, ito na yung utang ng Pilipinas, paano na yung magiging anak ko, di ba? Pero when we have in our hearts the true joy and contentment, we will always live with humility, gratitude, and faith. And this morning, allow me also to have an acronym for that faith, no? F, let's fear God, let's do what is right in His sight, no? Dahil alam na po natin na sa Lord nagbumula yung kayamanan at possession, no? At even yung tagumpay na gusto natin marating sa buhay natin. Let us always fear God. Let us do what is right before God, knowing na He knows each and every need, no, na kailangan natin. And A, acknowledge God as our true source. And I, invest in eternal treasures, not worldly ones. T, trust in Him. And H, honor the Lord, our giver. And one way po to demonstrate po itong faith na meron tayo, itong faith, Lord, na gagawin natin sa life natin is through our giving our tithes and offering. And for our church po, meron po tayong designated envelope. The red is for our tithes, 10% po na na-receive po natin sa Panginoon. Again, let's honor the Lord, let's trust the Lord na even magbigay tayo ng 10% na pinagkaloob niya sa atin, no, mas marami pa siyang ibibigay sa atin. And for our special offerings, we have blue, our special project. Again po, pag tinignan natin itong bahay-sambahan natin, it is a gift from the Lord. Ito po ay biyaya sa atin ng Panginoon. At yung biyaya po natin ng Panginoon, dapat magiging good steward po tayo nito. At yung generosity po natin sa pagbibigay natin sa Blue Project, dito po napupunta yung maintenance and improvement po ng ating building. No? At marami pa po tayo, generation after generation, ang mapaglilingkuran ng bahay na sambahan na to dahil po sa pagbibigay natin sa blue envelope. And white po is our mission fund at ang brown envelope naman po ay ang pagbabalik loob sa ating sanktuaryo. Malay po natin, no, mas marami pa po tayong church na maitayo dahil din po sa generosity po natin dito sa brown envelope. Sige po, anyanyahan po ang lahat na tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Heavenly Father, una po sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. We acknowledge, Lord, that you are the source of everything we have, Panginoon. That apart from you, Lord, we are nothing. Lord, pinanganak kami dito sa mundo at mamatay kami dito sa mundo, Panginoon. No, bit-bit ay wala, Panginoon. Lord, at alam namin na ikaw lang, Panginoon, ang siyang magagawad sa amin ng tagumpay, Lord, ng pag-unlad sa buhay po namin, Father. Lord, hayaan niyo, Panginoon, that this morning, Lord, you check our hearts, Panginoon God. Saan ba namin, Lord, nagmumula yung meron kami ngayon, Panginoon? But Lord, I pray that you would give peace in our hearts, Panginoon, that we will always rest in your provision, Panginoon. Hindi kami masilaw, Panginoon, sa kung ano yung kayang bigay ng mundo, Panginoon, sa amin, Father. But we will always choose to live with faith, Lord. We will fear you. We will do what is right before you. We will acknowledge, Lord, na ikaw ang may kakayahan na magbigay, Lord, ng kung ano yung meron kami. Ikaw yung may kakayahan, Panginoon, na maging
pakipakinabang lahat ng pinaghihirapan namin at ma-enjoy po namin ito, Panginoon. That we will always invest, Lord, in eternal things, Panginoon, not in temporary ones, Panginoon. And we will always trust and honor you above all else, Panginoon. Kaya, Lord, as we give our tithes and offering this morning, Panginoon, Ikaw, Lord, ang siyang malugod, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon. At alam namin na ipagpapalain mo kami ng siksik, liglig at umaapaw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng magsabi ay Amen and Amen. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. The title of our sermon today sa ating series sa Book of John, Gospel of John, Fruitful Friendship. Kung ikaw ay friend of God, friend ng Panginoong Jesus, hindi pwedeng hindi namumunga. Ayan, kailangan ay meron po tayong bunga. And our passage is in John chapter 15, verses 12 to 17. Verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." What a command. Okay, let's continue. "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. These things I command you, so that you will love one another." Let's bow our heads, let's pray. Father, to know you is the desire of our hearts. Help us, Lord, to understand your will and act upon it. Lord, masunod namin ang nais mo habang kami ay nabubuhay. Empower us, dear Holy Spirit, to be fruitful for your glory. Speak to us all. Change our hearts, Lord. Transform us. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Nung nakaraan po na pag-aralan natin ang John chapter 15 verses 1 to 12 at natutunan natin yung 6 results of abiding in the true vine. May 6 na nagiging automatic na result kapag nananatili tayo sa true vine. And the true vine is the Lord Jesus Christ. If we remain in Him, ibig sabihin po ng remain or abide is we continue to obey Him. Hindi po mahalaga kung anong nangyari ng nakaraang taon or kung naging masunurin tayo last year, ang tanong ay kumusta tayo ngayon? Kung tayo ay follower ng Panginoong Jesus last month, kumusta ngayon? So yun po yung ibig sabihin ng continuing. Ibig sabihin, hindi po tayo tumitigil, nananatili tayo sa Kanya at hindi tayo tumitigil na sumunod sa Panginoon. So yung mga natutunan po natin ay God prunes us to bear more fruit. If we remain in Him, nililinis-linis niya tayo, pinuputol-putulan yung mga sanga, yung mga unwanted elements sa buhay natin upang lalo pa tayong maging blessing, lalo tayong maging mabunga.
And God cleanses us, number 2, through His Word. Nananatili tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. Nilinis tayo ng Kanyang Word. Nung narinig natin ang mabuting balita, ang gospel, sumampalataya tayo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero kailangan pa rin natin ang salita niya araw-araw para tayong naliligo, naglilinis. Walang pinanganak na naligo nung day 1 pero hindi na naligo ngayon. Di ba? Walang nag-acquire ng property ng bahay na naglinis nung first day na inoccupy niya yung bahay na yon at hindi na naglinis kailanman. Hindi po. So meron pong initial at may continuing. Ganon ang relationship natin sa Panginoon. We remain in Him, nagpapatuloy tayo sa Kanya. Yes, niligtas niya tayo, nilinis tayo, pero nililinis pa rin niya tayo. Patuloy na binabago habang tayo nananatili sa Kanya. Isa pa pong natural na nangyayari or result when we remain in Him, we bear much fruit. Pang-apat, we can ask in prayer and receive. So if you want our prayers to be answered, let us remain in the Lord. Magpatuloy lang tayong sumunod. Minsan mabibigla ka, nasagot na yung panalangin mo dahil sa pagsunod mo. Meron pa nga yung mga bagay na hindi mo hiniling, pero nasurpresa ka na, Lord, ang buti-buti mo, ang bait-bait mo. Kahit itong bagay na to, hindi ko hiniling, pero alam mong makabubuti sa akin, ay binigay mo. Di ba meron tayong mga ganong karanasan? May mga bagay na hindi natin hiniling. Pero dahil we walk with Him, we abide in Him, we fellowship with Him. We have this continual fellowship with the Lord. We talk to Him every day. We listen to His voice through His written word. And namamangha po tayo sa nagiging resulta sa buhay po natin. At ano pa? We glorify God when we bear fruit. Nakakita na po ba kayo ng puno na hitik sa bunga at kinurse ng tao? Ano ba yan? Ang dami-dami naman bunga niyan. Di ba wala? Kapag may puno tayong nakita, ang daming bunga, napapatingin tayo at wow! Ang dami namang bunga niyan. Nakita na kayo ng langka na mula doon sa kanyang trunk, sa kanyang body, no? Hanggang taas, parang, ang dami namang bunga niyan. At wow tayo. At alam nyo, ganun din po ang buhay Kristiyano. Mga tao sa paligid natin, napapawaw sa ating buhay kapag nakikita po nila na namumuhay po tayo ayon sa kalooban ni Lord. No, sa umpisa, minsan nagugulat sila. Parang, totoo ba yan? Parang ganun. Pero sa katagalan, dahil nanatili ka sa Panginoon, biglang namamangha na sila na parang, wow, ang bait-bait ng taong ito. Pag nagsalita, punong-puno ng karunungan. Nagulat ako sa change, di ba? Meron pa yung mamit ka, yan na ba yung tito mo? Grabe, ang laki ng pinagbago niya. Dati nakikita ko siya sa kanto. Ngayon, ang ayos-ayos na parang, di ba, hindi naging tambay noon. Okay, so nakita po natin yung napapawaw po tayo. Ano pa? Siya na ba yan? Nagugulat tayo dahil ang sipag-sipag na niya, ang ayos-ayos ng buhay. Diba parang dati ang gulo-gulo ng buhay, ang gulo-gulo ng direksyon, pero naging mabunga po at nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Yeah, every time na nakakita tayo ng puno, na punong-puno ng bunga, we say, wow. And that is also our goal, na mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin at masabi na lang, wow! Wow ang ginawa ng Lord sa buhay mo. Wow yung ginagawa mo. Nagugulat po sila, pero nag-glorify ang Panginoon. And ano pa, we live in Christ's love and love others. Nagkakaroon tayo ng kakayahang umibig po sa iba. At yun po yung una naman po na pag-aralan natin ngayon. Sa fruitful friendship with Christ, idudugtong po natin, if we remain in Him, ano po yung command niya sa atin at kailangan natin gawin. Number 1, He commands us to love like Him. Okay? Alam nyo, ang consequence ng hindi pananatili sa Panginoon, we are barren and spiritually lifeless. Hindi tayo nakakapamunga, hindi tayo natututong tunay na umibig o magmahal. At dito, yung command niya to love like Him, ay sino ba yung iibigin dito? Yung mga
kapwa disciples niya, kapwa Kristiyano. 'Di ba? Let's go to our passage in John 15:12-13. So, hindi po optional ang loving one another. This is the calling of every believer. It's not an option na, I'm gonna love this person, this one, no. hindi ako pwedeng ganito. I'm gonna love RG and I will not love Grace. Alright? I'm gonna pray for Farah. I will not pray for Janelle. Hindi po pwedeng ganon. Okay? At ganon din po dito. Hindi po pwedeng sabi ko, ay, si Mami Edith lang ang ipagpipray ko. Hindi ko yun na yan ipagpipray si Daddy Joe. Ayoko siyang i-bless ni Lord. Hindi po ganon. It's not an option. Okay? This is a command that we should love every believer. At ito po ay minodelo sa atin ni Kristo. At papaano po tayo na tutulungan kung tayo'y mananatili we are empowered to do this kung mananatili tayo sa Kanya. So let's read our passage. Sabi niya, this is my commandment. So again, it is not an option. Utos po ito. Pag sinabing utos, gagawin natin. Kaya pag sinabi, Lord, ang pahirap na pong mahalin ng asawa ko ngayon. This is my commandment. Okay? That you love one another. Marami po ang ngumiti mula dito hanggang doon. Okay? Lord, ang dali-dali pong mahalin ng taong ito noong una. Bakit ngayon? Balik tayo sa verse 12. This is my commandment, that you love one another. For pastors also, elders of the church workers, hindi mo pwedeng, Lord, ang hirap-hirap ng mahalin itong hindi nagre-reply. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Amen? You continue to love because it is a command. Okay? Lord, lagi akong nasasaktan, lagi akong kinokorek ng taong ito. Mahal ka nun. Mahalin mo rin yung nagko-correct na yan. Amen? He commands us to love like Him. At papaano daw tayo umibig tulad niya? As I have loved you. Ano po yung character ng pag-ibig ng Panginoon? It is pure, it is agape, it is sacrificial. Diba? May kasamang sacrifice. Naalala niyo sinabi ni Pastor Ricky na hinuhugasan niya yung mga paan ng disciples? Kung hindi niya mahal yung mga yun, di pinagbabalian niya na sana ng mga paa yung mga yun habang hinuhugasan daw. Diba? Oo nga naman, dinislocate niya na sana yung paa ni Peter kung i-deny lang din siya. Si Judas, sana nga hanggang tuhod yung binali. Diba? Pero hindi, pinakita pa rin ni Lord yung kanyang love, yung kanyang service, yung kanyang paglilingkod sa kanila. And ang pag-ibig po natin, ang standard ay katulad ng sa Panginoon. As I have loved you. At ito pong command na ito, pinapakita din dito na inulit na to ni Jesus. Sinabi niya ito sa John chapter 13, which is nung August 3 natin inaral yon na love. As I have loved you. Sabi sa John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another. And what is the standard? Just as I have loved you, you also are to love one another. Alam nyo, mahirap po itong command na to. Just as I have loved you. Yun ngang sabihin lang sa akin na lutuin mo ang sunny side egg ng tulad ng pagluluto ko. Pag sinabi yun ng husband ko, mahihirapan ako. Okay? Pero pag sinabi ko naman sa kanyang, lutuin mo ang chicken curry tulad ng pagluluto ko, magagawa niya. Yung mga niluluto ng mga gulang natin, parang tulad, di ba? Minsan, it takes practice.
para magawa natin yon. And itong just as I have loved you, paano natin ito magagawa? Dito na po pumapasok yung John 15:5. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. If we remain in Christ, ang pag-ibig sa difficult person, ang pag-ibig sa taong bitters, ang pag-ibig, ang ibigin ang taong punong-puno ng sama ng loob, ay kaya nating gawin dahil ang pag-ibig ni Kristo ang dadaloy sa atin kung tayo na branch ay mananatili sa puno, which is the Lord Jesus Christ. Are we learning? Kaya yung sasabihin natin na, Lord, parang ang hirap ng mahalin nitong taong ito, nung asawa kong ito, baka emosyon mo lang yun. Pero kung nananatili ka kay Lord, napakadali lang nun. Patawarin mo siya, mag-usap kayo, 'di ba? Mag-unawaan at sabihin mong, I love you as Christ. I want to love you as Christ loved you. Can I hear amen? Kaya kahit yung mga marriages po natin, yung family natin, at sa mga kabataan, kaya kabataan, dapat matakot ka na mag-asawa ng taong wala kay Kristo. Hindi ka kayang ibigin ng tunay nun. That is a warning. Can I hear amen? At salamat sa mga couple, sa mga mag-asawa na sabay ngayon na umiibig kay Kristo. Noon, mali-mali rin kayo sa pagmamahal nyo sa isa't isa. Ngayon, naitama na. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Amen? Ang dami nating pagkakamali sa buhay noon. Ang daming mali sa atin noon. Pero itinama tayo ng salita ng Lord. So inulit ito ng Panginoon dito sa John chapter 13 and then John chapter 15. Ibig sabihin po, mahalaga ang command na ito. At magagawa lang natin itong command na to kung mananatili tayo sa Kanya. John 15:13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Yan po yung pag-ibig na pinakita ng Panginoon sa atin. He laid down his life. Merong sacrifice. Wow. Marunong magbigay ang taong may pag-ibig. Jesus described the measure and quality of His love for the disciples. Sinabi niya, ito ang klase ng pag-ibig na meron ako sa inyo. Ito yung pattern na susundan ninyo. Ito yung minodelo kong pag-ibig na ipakita ninyo. You should love each other at yung love ko, kaya kong i-lay down ang life ko para sa inyo. Can I hear amen? That's the kind of love na hinihingi ng Lord sa atin. So love like Christ, not a suggestion, but a command. Tandaan po natin na ang pag-ibig po sa believer, sa kapwa mananampalataya, it is not a suggestion, but it is a command. If you are a small group leader, keep loving the people around. You are part of a small group leader, love them also. Pray for them. Rejoice with them pag may na-accomplish sila. Cry with them when they are in pain or in sorrow. And support one another in times of need. So yun po yung commandment na binigay sa atin ng Panginoon. Ano pa? Christ's love as the standard. Binigay niya po sa atin, as I have loved you. So kung iibig tayo, titignan natin lagi, pattern natin kay Jesus. Paano ko iniibig ang asawa ko ngayon? O, diba? Nagpatawad si Kristo, magpapatawad ako. Diba? Nagsakripisyo si Kristo, magsasacrifice din ako. So nawawala po doon yung pagiging abusive natin sa ating relationship. Sa mga kabataan, how do you love your parents? Your siblings? Ano ang standard mo sa pag-ibig? Kaya nga po yung mga kaisipan natin na tulad ng, basta ganito ako.
ito talaga ako. Ganito ako magsalita, ganito ako mag-isip. Pati yun po mawawala, mabubura, mawawasak ng salita ng Panginoon if we come to Him with a humble heart na, Lord, yung standard mo ng pag-ibig ang susundin ko. Ano pa? The greatest display of love ay ipinakita ng Panginoon. What's that greatest display of love? Binasa natin kanina. He laid down His life for His friends. And now, let's go to 1 John 3:16. Hindi po John 3:16, ha? 1 John 3:16. By this we know love. Sa ganitong paraan daw natin malalaman ang tunay na pag-ibig. That He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers. Naalala niyo po yung mga shooting incidents. May shooting incident recently na balita po sa US and meron po siyang friend, kaya daw po siya nabuhay. Ay yung kaibigan niya. Mga bata po ito sa US. Kinoveran daw siya ng katawan niya. Friend niyang maybe 7 or 9 years old, marunong po siyang magprotekta ng kanyang kaibigan. At ang sabi niya, nabuhay ako dahil prinotektahan niya ako. Nag-sacrifice yung bata. Yung bata na hospital, pero thank God, naka-recover po siya. See, He's willing to lay down His life for that friend. Meaning, yung taong iyon may tunay na pag-ibig. Kaya minsan may tanong, okay, kung merong ihuhulog mula sa bangka, di ba? Minsan ganun, sinong ihuhulog mo? Di ba? Mamili ka. Sino yung mga natanong na ng ganong parang $1 million question? Di ba? $1 million question. Sinong ihuhulog mo? Bihira yung magsabing, wala na lang po akong ihuhulog, ako na lang po yung ihuhulog. May narinig ba kayong ganon? Minsan sa conversation, magtatawa, sabi ko, ay nako, uunahin kong ihulog si ganito. Di ba? Pero walang nagsabing, ako na lang po yung ihuhulog. Alright? Wala po. Tignan po natin yung standard ng Panginoon. We ought to lay down our lives for the brothers. Minsan, saan natin nakikita yung sacrifice na yon? Sasabihin natin, magkita tayo. Kaso galing akong work, mahirapan ako. Alam nyo, kapag sinabi ng isang tao, it's okay, ako na lang ang pupunta sa workplace mo. That is sacrifice. Can I hear amen? That is a good friend. Pero yung sinabing, ay hindi, basta dito tayo magkita. Dito ka na lang, nandito na ako sa bahay, nakauwi na ako eh. Ikaw na pumunta rito. Okay. Pero yung taong naunawaan yung kalagayan mo, sasabihin niya, sige, ako na lang ang pupunta yan. Or ano ba yung schedule mo? O sige. Diba? I can clear my schedule today. Let's meet. Why? Broken-hearted ako eh. Ay, sige, maghapon kitang sasamahan. Giving your time, that is a sacrifice. Can I hear amen? Yes? Meron kang kaibigan sa school. Alam mo na hindi maalwas ang buhay. At nung tinanong mo kung nag-breakfast na siya at hindi pa, may baon ka or may extra ka? Na dapat yun ay pambibili mo ng isang bagay na gustong-gusto mo. Pero sinabi mo, tara, kain tayo, ililibre kita ngayong araw na ito. That is sacrifice. You are willing to give. You are willing to lay down your time, your calendar, your finances. Kaya kung magtanong ka na mag-breakfast ka na, dapat may i-offer ka. Can I hear amen? Okay. Pero minsan, courtesy lang naman po yun. Di ba? Yung sinasabi natin sa Pinoy kaugalian na, ay, kain tayo. Di ba? Minsan, courtesy lang yun. Ang ibig sabihin nun ay, kakain ako ha, sana okay lang sa'yo. Yung iba naman nakikain talaga. Diba? Sinong ganon? Okay, minsan may courtesy lang po na tinatawag. Pero pag concerned ka talaga, you know full well na itong taong ito may pangangailangan, willing kang mag-sacrifice. Amen to that? Amen.
Okay, next, number 2. Fruitful friendship with Christ, He calls us into friendship with Him. A Master, Savior. Tinawag na makipagkaibigan sa Kanya ang Kanyang mga disciples. Ibig sabihin, maging partner na tayo. Hindi na master and slave ang relationship natin. Alam niyo po kung mayroong ganun. Kasi alam niyo sa panahon na to, talagang ang kultura po, kapag ikaw yung master, ikaw yung slave, or ikaw yung servant, kung ano lang yung ibibigay sa'yo ng master, yun lang. And you don't know the affairs of your master. Pero kapag ginawa kang partner sa kingdom of God, ibig sabihin, you are loved, you are chosen, you are trustworthy, you are valuable. Ang isang tao na sinabihan, gusto kong maging kaibigan itong taong ito, ng isang hari, ng isang master, ng isang taong lumikha ng lahat ng bagay at napaka-importante. Hindi ba napakalaking pribilehiyo iyon? Na mag-offer ng friendship. At sabi niya, you are my friends. Let's go to verse 14. You are my friends if you do what I command you. So ang tunay na kaibigan, ang friends, merong great love. He is willing to lay down His life. Ang friend ni Jesus, ang tunay na friend ni Jesus, ay sabi niya, if you do what I command you. Hindi ka slave sa kingdom. Hindi ka servant. You are a friend. You are a partner. And you are a partner if you do what I command you. Let's go to that passage in verse 15. Sabi niya, no longer do I call you servants. Again, dito pinakita po ng Panginoon na kung kayo ay obedient, you are my friends. Friendship with Jesus cannot be disconnected from obedience to His commands. If we want to remain friends with Jesus, kailangan masunurin po tayo. Kaya sabi niya, if you do what I command you. At sabi niya dito, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. So letter A, the condition of friendship is what? Obedience. If you do what I command you. Obedience is not what earns friendship, but what marks it. Okay? Namamarkahan yung pagiging friend natin with Jesus kung may obedience po tayo. At hindi po siya naglihim sa atin. Sabi niya, from servants to friends na. Kung ito po ay para sa disciples, and this is also for all the believers. And friends are brought into the confidence of the King. Let's go down. Balikan po natin. Sabi niya, you are my friends if you do what I command you. And then in 1 John 1, 2-3, and this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. So the condition of friendship is obedience, may pagsunod ng partnership, and yung calling natin ay from servants to friends. From servants to friends. Like nabanggit ko po sa inyo, ang relationship noon, kapag ikaw ay servant, you don't know the affairs of your masters. Hindi ka tagapagmana, hindi ka kasali doon sa mga importante na mga informations na matutunan. Ikaw talaga ay tagatanggap lang ng kung ano ang ipapagawa sa iyo. Pero sabi niya, no. You are my friends. Kasi anuman ang natanggap ko sa Ama, I have made known to you. Can we go to that verse? John 15, verse 15. Basahin po natin yung naka-highlight sa yellow. 1, 2, 3, go.
For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Do you have a friend na kung ano yung nalalaman niya na sikreto on how, on how to master something, on how to be fruitful sa area or branch ng inyong aspeto ng buhay niyo. For example, sa business, sasabihin niya sa iyo dahil ang tingin niya sa iyo ay partner. Going back to the word recipe. For example, recipe ng, what's your favorite chicken? Dito sa area na to. Okay, KFC kayo, KFC. Okay, dito, what's your favorite chicken? That's a steak. Okay. So your favorite chicken, ilagay ko na lang kayo sa mang inasal. Okay. Diba? So si recipe ni KFC, recipe ng mang inasal ay gusto nating malaman. Kanino natin ito kukunin? Sa master chef nila. Or sa nag-create nito. Diba yung iba, ay, ang sarap naman ng chicken mo, parang KFC. Pero hindi KFC, parang. Kasi maaring nagtimpla ka ng mga, how many spices? Maybe 10 or 15 spices at yun ang in-sprinkle mo. At dito naman, uy, parang mang inasal ang iyong luto ng chicken ngayon. Where do you get that recipe? To the master chef. Sa nakakaalam. Ang question, ipinapaalam ba nila sa lahat yung kanilang recipe? No. No. In fact, that is a secret. Minsan magtatanong ka, di ba? Sis B, ano po ang sikreto mo sa iyong chicken afritada? Chicken afritada ba? Or ano ba yung nakaraang natikman ko? Basta chicken, recipe. Alam nyo, kapag ka mapagkakatiwalaan ka, sasabihin niya, kasi friend ka niya. Pero kapag ka hindi, bakit ko ibibigay ang recipe na to, ang sikreto na ito sa isang tao na hindi naman niya tinatawag o tinuturing na kaibigan? May mga magkakaibigan po dito na observe ko like, Mami Malu, you have your friends. You are a good friend as I observe. And ang dami po nila minsan pinag-uusapan at pinagkukwentuhan. At tandaan po niyo, ang mga mag-best friend, kahit asawa po nila, pinag-uusapan po nila. Okay? At bakit open siya magsabi nun? Kasi kaibigan niya yung kausap niya. Amen? Matalik na kaibigan o napagkakatiwalaan na kaibigan or sisters in Christ. Kasi kaibigan. Kakwentuhan niya. Nasasabi niya yung nasa puso niya. And think about this. Master, Savior, winelcome tayo as friend. Sino ba tayo? Sinner? Amen po ba? Diba? We are sinners. Yet He cleansed us. And then, tinawag na friends at pinagkatiwalaan pa ng mga spiritual blessings. At sabi niya, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Alam niyo po, mga magkakaibigan, lalong lumalalim po kapag yung mga treasure sa puso nila na ipagkakatiwala na nila sa kanila. Ibig sabihin na ikukwento na nila yung damdamin nila. Nasasabi nila yung nasa loob nila. Kaya minsan pag open na yung tao sa atin, sasabi natin, wow, bakit ganun mag-open? Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa iyo. Can I hear amen? So ganun din po ang Panginoon. You know, His word, His plan, His will. Why? Because we are His friends. And I remember one song ni Darlene ata, ng Hillsong, Friends in High Places. I've got friends in high places. Ano pa? We have friends in Jesus. Si Jesus ay friend natin. He is our best friend.
tinuturo natin sa ating mga anak. Amen po ba? Si Abraham, ni-reveal sa kanya ng Panginoon ang plano niya, ang nais niya, tinawag niya si Abraham. Sumampalataya si Abraham at si Abraham ay tinawag na friend of God. James 2:23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness and he was called a friend of God. Sabi niya, Abraham, ito ang plano ko. Ito ang gagawin ko sa iyo. Pagpapalain kita. Okay, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Sumunod ka sa akin. Tara, punta ka rito sa lupain na ito. Sumampalataya si Abraham. He was a friend of God. Sumunod si Abraham habang buhay po. He was a friend of God. Amen po ba? At yung tinuturo nating kanta sa ating mga anak, tulad ko, Father Abraham has many children. Tularan natin siya. Okay? I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. So let us obey the Lord. So let us obey His commandments. Number 3, He calls us to fruitful living. Itong friendship natin with Christ ay talaga namang fruitful kung susunod tayo sa Kanya at tandaan natin, ang calling natin ay maging fruitful. He calls us to fruitful living. Ang nais niya, mamunga tayo. We produce much fruit. Expected po yan sa Kristiyano. Kaya nga, wag po tayong mamamangha pag ine-expect na mabait ka. You are expected to bear fruits. You are expected to tell the truth. You are expected to stand your ground on the truth. You are expected. Can I hear amen? Ang ganda na gano'n, no? I expect you to be obedient. Yun ang expectation po sa atin kasi we are in the vine. We are the branches. We are in Christ. And He calls us to fruitful living. So what's the purpose of our calling? John 15:16. Let's go to that purpose ng ating calling. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Basahin po natin yung naka-highlight na yellow. 1, 2, 3, go. That you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Now, let's talk about that fruit. Last Sunday, John 15 verse 5 says, Abide in me, and you will bear much fruit or fruit. Apart from me, you can do nothing. You will bear fruit if you remain in me. Sabi niya, dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Anong ibig sabihin po niyan? What is our Great Commission? Go and make disciples. Ang kausap niya dito ay disciples. So, go and bear fruit. Reproduce. Reach out for the lost. Seek the lost. Seek the weak. Hanapin natin yung kailangan, ang encouragement, yung kailangan ng kaligtasan. You should go and bear fruit. Last will and testament ni Jesus ito. Maghihiwalay na sila. At darating yung time mag-a-ascend siya sa heaven. Pero sabi niya, I am leaving you the Holy Spirit, gift from the Father. At ito ang gagawin ninyo. Go and bear fruit. Manatili kayo sa akin at kailangan mamunga kayo. Question. Kumusta ang bunga na ito sa buhay natin? Do we seek the lost? Do we find someone na sa tingin natin nangihina at kailangan natin siyang palakasin? And that your fruit should abide. And that fruit daw will also remain. If we go and bear fruit, that fruit will also remain. Kailangan niyang manatili din sa Panginoon. Are we learning?
Go and bear fruit. Last Sunday, ang kabataan po natin ay meron silang youth service entitled Time Check, Life Check. And nai-invite po nila ang kanilang mga classmates papunta sa church, papalapit sa Panginoon, makilala ang Lord, at mag-alay din ng kanilang buhay sa Panginoon. Pwede ba nating palapakan sila? And I want to commend that to our youth team, youth leaders, young people. Keep on reaching out. Seek the lost. Let them know that Jesus loves them. Jesus died for them. And they have a wonderful future in the Lord. Palapakan natin ang Lord. Go and bear fruit, and that your fruit should abide. Sino yung nakakausap mo this week na kailangan mong masabihan? Di ba sabi nga, kung alam mo ang gamot sa cancer, hindi mo ba isi-share? Kung alam mo ang way to heaven, hindi mo ba isi-share? Ano yung prayer natin last Sunday sa Psalm 90, verse 10 to 12? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Lord, tulungan niyo kami maging matalino sa paggasta ng aming panahon dahil hindi kami habang buhay sa mundong ito. Seek the lost while we have time. Let us bear fruit, and that fruit daw should abide. Our children, our mga apo po natin, relatives, our friends, classmates, stranger, katabi mo sa pila, o nakausap mo sa workplace na nagtanong ng direction, nagpunta ka sa isang lugar at may mga nakasalamuha kang mga tao or kabataan or bata, go and bear fruit and plan. Plan to bear fruit. This coming Christmas, reunions, gatherings, parties, share the gospel. And this week, sino ang kakausapin mo? Tatawagan mo. Ititreat mo ng coffee. Ititreat mo ng lunch or dinner para mapalakas mo at masyaran mo ng gospel. Go and bear fruit. Sino ang dadalawin mo upang masabihan mo at ipagpipray kita at masabihin mong mahal ka ni Kristo at nandito ako, tutulungan kita upang maging malakas ka sa pagsubok mo. Plan your week. Are we learning? Tinuruan po dito ng Panginoon ang mga disciples na kung mananatili kayo, makakapamunga kayo. You can love others if you remain in me. And we can go and bear fruit if we will abide in Jesus. And let me remind also, revive those who need revival. A friend, katrabaho mo, kaklase mo, nakita mo, nagsimula na siya sa faith, pero kailangan mo siyang tawagan ulit. Let us love them. At ang next po, sabi niya, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. That's letter B. Asking and receiving will not end if we remain in Christ. Asking, it's a cycle. Asking and receiving. Kasi nananatili ka sa Kanya, you can ask and it will be given to you. You bear much fruit, your fruit will remain. You ask again, you will receive. You continue to bear fruit. It never ends. Amen po ba? Kaya may mga believers na, wow, ang tunay na nakakabit sa puno ay nananatiling green, namumunga pa rin. Sabi, di ba, ng Psalm, kahit na may edad na. Kahit na nag-iedad tayo physically, pero nakakapamunga pa rin tayo dahil nakakabit tayo sa true vine. And His name is Jesus. Young people, you want to be fruitful in life? Remain in Christ. Manatili ka sa Kanya. John 15:7. Sabay-sabay po tayo. Inulit niya rin po ito. 1, 2, 3, go. If you abide in me,
We've learned this last Sunday. If we remain in Christ, natututunan natin ang will niya, ang kalooban niya, at kung humiling tayo according sa will niya, hindi yung sabi na whatever I wish by, ibig sabihin kahit ano lang gusto ko. No. Our wish that is according to His will, and it will be done for you. Dahil kung nananatili ka sa Panginoon, nalalaman mo ang kalooban niya, natututunan mo ang salita niya, natututo po tayong humiling ng ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya ang galing po na ginamit yung analogy ng vine at ng branches. Kasi talagang walang branch na makakapamunga apart from the vine. We can love, we can serve, we can bear much fruit if we remain connected to the vine. And lastly, He commissions us to continue in love. Ang pag-ibig ay isang bagay na gagawin natin habang tayo nabubuhay. Kung si Paul, ang sabi niya sa devotion natin recently sa Book of Corinthians, if you excel in faith, if you excel in teaching, excel also in giving. Giving is something that we must do continually. Ganon din po yung pag-ibig po natin. He commissions us to continue in love. Sabi sa verse 17, "These things I command you." Bakit daw binigay niya po yon? Yung mga utos na yon upang tayo po ay so that you will love one another. Again, inuulit po niya. Ibig sabihin, ang mga disciples, magmahalan lagi, mamunga kayo, at kapag nagmamahalan po tayo, we support one another. At ano yung susuportahan natin sa isa't isa? Ano yung pagkakaisahan natin? Ano yung pagtutulong-tulungan natin na gawin na pare-parehong mga branches? Mamunga. Di ba yung mangga natin? Kapag may bunga sa left, may bunga din sa right. Tapos pataas, may bunga rin. Lahat may bunga hanggang sa tuktok. Nagkakaisa yung mga branches na may bunga sila. Bear fruits if we love one another. If we love one another, again, we support each other. We do not compete with one another. That is not our calling. The church is not established to compete to one another, but we complete one another. We support each other. May gawain dyan? I'm gonna pray for that. May gawain ng mga bata? I'm gonna pray for that. I will support. Ano po yung activity ng mga bata sa susunod? Diba? Bago matapos ang taon, we will reach out to our children sa community. We will feed them. We will share the gospel. We will give gifts to them. Let us support that ministry. Amen? Hindi natin sabihin, ay sila na lang dyan. Basta ako dito, maki-small group lang ako. At mabentahan ko sila ng daing ko every Sunday. That is not the goal. And that is not even our culture here. Amen? We treat each other as friends also. At ang magkaibigan, merong great love sa isa't isa. Marunong tayong mag-lay down ng ating schedule, ng ating money, ng ating resources. Ano bang pangangailangan dyan? Magsisimula po ulit ang pagpapagawa natin ng bubong this week o yung mga repairs natin. Kasi nag-uulan, nakita natin yung kailangan ayusin. Mga maliliit or mga dagdag po na finishing touches. Yung ating mga rain gutters, kailangan pong ayusin ulit or i-reinforce yung iba, ano pa man po yung nakita nilang kailangan gawin. Di ba ang sarap po na, I'm gonna support that. We know how to lay down kung ano po yung kailangan, even yung buhay po natin. Yung schedule natin. Praise God sa mga tatay po, like sila Brother Albert, Tatay Rosbert, Tatay Ray, nung nakaraan, na sila po yung umakyat sa bubong para linisin. Dahil may mga dahon, may mga nakasiksik. That is laying down our
time. Ano ang pwede nating i-lay down para sa Panginoon? Can I hear amen? Yes. Let us support one another. Ang magkakaibigan, merong great love for each other. Ano pa? Ang magkakaibigan, they pass the message. Di ba sabi ni Jesus, what I have learned from the Father, heard from the Father, I have made known to you. We pass the message. We share the Word of God. We rebuke and correct one another kapag kinakailangan. We correct. We admonish. We teach one another what we have learned. Na masasabi natin, this is what I have learned from the Word of God this week. And let me share it with you. Okay? Over lunch, over dinner, go and bear fruits. Fruits that will last. At si Jesus dito, He commanded, again, the disciples to love. Dahil siya po ay aalis na, hindi niya sinabing, magwatak-watak na rin kayo at hate each other. Compete with one another. No. Sabi niya, love one another. Support each other. Bear fruits together. Ang sarap po makita yung mga believers na nagtutulungan pagdating sa ministry. Nagsusuportahan. Kailangan ba? Kailangan ba ng kausap ng brother mo, ng sister mo? Kailangan ba ng kaibigan mo ng tulong? Napakaganda pong makita yon. At yun po ang nais ng Panginoon sa atin, that we should love one another. Love is the point and love is the proof of our friendship with the Lord Jesus Christ. Love is the point and love is the proof of our, again, relationship, of our friendship with Jesus. Everything comes back to love. It is the summary and sign of true friendship. The church isn't a competition, but a communion of love. Ito po yung lugar. Ito po yung fellowship or samahan na we treat each other with love. At anong standard ng love natin? Love na tulad ng pag-ibig ni Kristo. Again, we are not called to compete with one another, but love like Jesus, walk as His friends, bear fruit that lasts, and all of this is possible if we remain in Him. Lahat ay makakaya natin na gawin ito, lahat ay magagawa natin if we remain in Him. Let me repeat. He commands us to love like Him. He calls us to friendship, unto friendship with Him. He calls us to fruitful living. He commissions us to continue in love. And here are our questions today. Is your obedience growing out of friendship with Christ? Yung pagsunod mo ba ay lumalago? Bunga ng pagiging tunay na kaibigan ka ni Kristo. Nahihirapan ka pa rin ba sa mga ilang utos ng Panginoon? Reflect on that. At kung nahihirapan ka, ask the Holy Spirit, Lord, tulungan niyo akong maging masunurin. I want to be a true friend sa inyo. Number 2, are you sharing your faith and seeing lasting fruit? Marami po sa atin, which I am blessed, ang desire natin lagi ay masyaran ng gospel ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak. At marami po sa inyo nun, nagawa na, nakakagawa, and I pray, ipagpatuloy po natin na gawin yon. Ako po recently, ang pinapractice ko naman po ay sharing the gospel to strangers. Yung nakakasalamuha ko, yung nakakasabay ko kung saan ako pupunta. And I love what I am doing. Kasi nakikita ko po ang paggalaw at pagkilos ng Panginoon. Itong linggong ito, may 2 po ako nasharean at ang isa doon ay kasama ko si Teacher Zai, nasa isang
kainan kami at hinihintay namin na matapos yung order namin. At habang nag-order kami, yung nanay, sabi niya, makikiupo ako. Sige po, naghihintay lang kami ng order namin. And then, habang kausap ko po siya, habang naghihintay kami ng order, ang sabi ko lang po, nag-strike ako ng conversation. Sabi ko, meron po kayong ka-date? Ay, oo, yung asawa ko, hinihintay ko. At sinundo niya yung apo niya sa school. Sabi ko, wow, lola na pala siya. And she's nasa mga 70s. But she looks young. Okay? At habang nag-uusap po kami, nagpo-pour out na siya ng heart niya. Nandami niyang iniisip. Pag nasa bahay po siya, may mga naiisip po siya na hindi maganda, natatakot siya. And I begin to comfort her. And I begin to share her the goodness of the Lord, His faithfulness. And I shared the gift of life card. At nung binigay ko po yon, dumating na yung order namin, medyo kailangan na pong magmadali namin, pero tinry kong ibigay po sa kanya yon at sabihin sa kanya na mahal siya ng Panginoon at meron pong prayer para tawagin ang Lord. And tears began to fall sa kanyang mga mata. Hindi ko nakuha yung pangalan niya. Pero kung tunay na sumampalataya siya sa Panginoon, it doesn't matter. Basta ang pangalan niya ay nakasulat na sa Book of Life sa heaven. Let us pray. Let us remain in Christ. Let us love the people around us. Every opportunity, kunin po natin sa mga pamilya, mga kabataan, yung mga gawain natin sa bahay, yung mga home churches natin, may mga bago na dumating, share the love of Christ. Because we don't know what will happen next. If not, what can you start doing? Okay? We will have trainings, we will have seminars on how to share the gospel. Ipagpapatuloy po natin yung mga nasimulan natin noon. Let us attend. At lumago tayo on how to share, on how to love others, katulad ng pag-ibig ni Kristo. Amen po? And last, how can you grow in love for other believers this week? Sa tingin mo, paano mo maipapakita yung pag-ibig mo sa kapwa mo, Kristiyano, sa church mo, sa local church, sa iyong leader, okay? Sa bawat isa sa atin, how? How can you grow in love for other believers this week? Naipagpipray mo ba ang kasama mo sa small group? Naipagpipray mo ba ang iyong brothers or sisters na nakikita every Sunday? Amen? Did we learn something today? Amen. Let's stand and sing for the Lord. I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. We want to know In your name, I will live
hearts, lift your hands to the Lord. Bow our heads and let's pray. Panginoon, gusto naming manatiling kaibigan mo habang buhay. Yes, Lord. Patawarin mo kami sa mga panahon na naging kaaway niyo po kami. Or minsan, Lord, yung cycle namin, kaibigan mo kami, kaaway mo kami dahil, Lord, may mga times, Ama, na sumusuway kami or hindi kami sumusunod sa iyong kalooban. Forgive us. Give us a faithful heart. At punuin niyo ang aming puso ng pag-ibig, Ama, para sa inyong mga anak, sa gawain mo, sa lahat ng bagay na nais ninyong yakapin namin sa aming buhay. Ang puso namin ay maging buo sa mga bagay na yon. At Lord, ilayo niyo ang aming puso sa mga bagay na nakakasira sa amin. Lord, forgive us. Forgive us. Give us again pure hearts, O Lord, and faithful hearts to you. Tulungan mo kami na ibigin, Ama, ang gawain mo, ibigin ang aming kapwa mananampalataya, Lord, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan. Lord, tulungan mo kami na maging lingkod mo, maging kasangkapan mo upang sila, Ama, ay manatili rin sa inyo, mapalakas namin sila. And Holy Spirit, we ask, as a church, Lord, nais namin maging fruitful po kami. Mamuhay ang bawat isa sa amin, bawat pamilya, bawat kabataan. Lord, bawat isang nandito, maging mabunga kami. Marami kami, Panginoon, ma-refresh ang kanilang spirit sa pamamagitan ng paglapit namin sa kanila sa inyo, Panginoon. Lord, every opportunity, sa trabaho, sa eskwelahan, saan mo man kami dalhin, and wherever you have planted us, God, maging fruitful kami. At yung mga taong iyon, Ama, ay magbibigay din po ng papuri po sa inyo. Maaring ito ay mga katrabaho namin, mga kaibigan namin, kapitbahay namin. Lord, open opportunities for us. And give us the courage, Lord, to talk to them, to reach out to them. And Father, thank you, Lord, sa command po ninyo to love like you, to continue in love. Tinatanggap po namin ito, Panginoon, at tulungan mo kami na habang buhay, ang ma-irradiate po namin ay ang liwanag mo at ang pag-ibig mo lamang. At ikaw po ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming gagawin this week, lahat ng aming pupuntahan. Bigyan niyo po kami ng tagumpay upang kami po ay patuloy din na maging pagpapala sa maraming tao sa paligid po namin. Mahal ka namin, Panginoon, at ang nais namin, mag-glorify ka sa buhay namin. So go with us, Lord. Walk with us. We need you, and we want you and you alone in our lives. And this we pray in Jesus' name. And everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Thank you for your time. Be a blessing sa ating mga groups. God bless you.